Sa ating previous video, pinag-usapan natin kung paanong na-maintain ang momentum ng isang system. Ang pagbato ng astronaut sa kanyang kamay, pagputok ng baril o kanyon, at paglipad ng rocket ay tinatawag na explosion type of event. Dito, initially at rest ang mga kasama sa system, pagkatapos ay gumalaw palayo sa isa't isa. Kung sa previous video ay hiwalayan ang nangyari, ngayon naman ay pagtatagpo. In short, salpukan at banggaan. Kung handa ka na, simulan na natin yan dito sa narinig ko kay Sir Red. Ano? Kalabang ka? Babaratan na kita! Ang mga banggaan ay tinatawag na collision type of event at may tatlong klase nito. Una ay ang elastic, pangalawa ay ang inelastic, at pangatlo ay perfectly inelastic collision. Tandaan na sa tatlong uri ng collision, ang momentum ay laging nako-conserve. Ang pagkakaiba lang ng tatlo ay ang kinetic energy loss, relative speeds, at physical behavior ng mga nagbanggaan before and after the collision. Aralin natin ang bawat isang klase ng collision sa pamamagitan ng mga sumusunod na sample problems. Unang sample problem. May dalawang billiard ball na nagbanggaan. Pareho silang may timbang na 0.2 kg. Ang ball 1 ay may bilis na 3 meters per second pakanan. Ang ball 2 naman ay gumagalaw pakaliwa sa bilis na 2 meters per second. After the collision, ang ball 1 ay tumalbog pakaliwa sa bilis na 2 meters per second. Ano naman ang magiging velocity ng ball 2? Bago tayo mag-compute, mahalaga na mag-assign ng sign sa mga velocities. Gawin nating positive ang papunta sa kanan at negative naman ang pakaliwa. Before the collision, ang momentum ng ball 1 ay 0.6 kg meter per second. Ang ball 2 naman ay negative 0.4 kg meter per second. Ang total momentum bago ang collision ay 0.2 kg meter per second. After the collision, ang ball 1 ay nagkaroon ng momentum na negative 0.4 kg meter per second dahil sa kanyang pagbagal. Ibig sabihin ay nag-lose ito ng 1 kg meter per second na siya namang nag-gain ng ball 2. Kaya, ang magiging momentum ng ball 2 after collision ay 0.6 kg meter per second. At para makuha ang final velocity nito, i-divide lang natin yan sa mass ng ball 2. Kaya, ang final velocity ng ball 2 ay 3 meters per second. At dahil positive ito ay papunta sa kanan. Ang type of collision na ito ay tinatawag na elastic collision. Una, dahil nag-bounce sila sa isa't isa. Pangalawa, dahil pareho ang approach speed at separation speed. Ang approach speed ay 3 meters per second minus negative 2 meters per second, which is 5 meters per second. At ang separation speed naman ay 2 meters per second minus negative 3 meters per second, which is 5 meters per second din. Tandaan, sa elastic collision, pareho ang approach speed at ang separation speed. Second example. Isang kotse na may mass na 1,200 kg at gumagalaw pakanan sa bilis na 20 meters per second ay bumangga sa likod ng isa pang kotse na may mass na 1,000 kg at tumatakbo din pakanan sa bilis naman na 10 meters per second. Pagkatapos ng banggaan, naghiwalay ang dalawa at ang unang kotse ay bumagal sa 12 meters per second. Gaano kabilis ang ikalawang kotse pagkatapos ng banggaan? Pag sinubstitute natin ang mga values sa formula, makikita natin na ang momentum ng car 1 ay 24,000 kg meter per second.
Ang car 2 naman ay 10,000 kilograms meter per second. Dahil pareho silang pakanan, ang total momentum before the collision ay 34,000 kilograms meter per second. After ng collision, ang car 1 ay nagkaroon ng momentum na 14,400 kilograms meter per second. Ibig sabihin, nag-lose ito ng 9,600 kilogram meter per second. Ibig sabihin din ito na nag-gain ang car 2 ng 9,600 kilogram meter per second. Kaya, we expect na after ng collision, ang momentum ng car 2 ay magiging 19,600 kg meter per second. At para malaman ang final velocity ng car 2, kailangan lang natin i-divide ang kanyang final momentum by its mass. At ang velocity niya after the collision ay 19.6 meters per second. Ang tawag sa collision na ito ay inelastic collision. Una, dahil may deformation sa mga kotseng nagbanggaan. Pangalawa, ay hindi sila nagkadikit o nagsama. At pangatlo, ang approach speed nila ay 20 meter per second minus 10 meter per second, which is 10 meters per second. Samantala ang separation speed naman ay 19.6 meter per second minus 12 meters per second, which is 7.6 meters per second. Mas mababa ang separation kaysa sa approach speed. Hindi kagaya sa elastic collision kung saan pareho lamang ang separation at ang approach speed. Pangatlong example, isang truck na may mass na 3,000 kilograms ay gumagalaw pakanan sa bilis na 15 meters per second ay nag-head-on collision sa isang van na may mass na 2,000 kilograms at gumagalaw pakaliwa sa bilis na 10 meters per second. Pagkatapos ng banggaan, kinaladkad ng truck ang van. Ano ang final na bilis at direksyon ng dalawang sasakyan habang magkasamang gumagalaw? Kung ilalagay natin sa equation ang mga given, ang initial momentum ng truck ay 45,000 kg meter per second. Ang van naman ay may momentum na 20,000 kg meter per second, which totals to 25,000 kg meter per second before the collision. Bakit 25,000? That's because opposite yung direction ng kanilang momentum, kaya magmaminus. After the collision, ang truck at van ay nagkadikit. Ibig sabihin, nag-combine na ang kanilang mass at isa na lang ang kanilang velocity. At para malaman ang final velocity ng dalawang sasakyan, i-divide lang ang total momentum sa combined mass na 5,000 kilograms, which will give us 5 meters per second. Ngayong alam na natin ang velocity ng truck at van after the collision, pwede na nating i-compute ang kanilang momentum. Ang momentum ng truck is equal to 15,000 kg meter per second. Just multiply the mass, which is 3,000, with the velocity, which is 5 meters per second. Kaya makikita natin na nag-lose ng momentum ang truck by 30,000 kg meter per second, which is na-gain naman ng van. Kaya ang expected momentum ng van after the collision ay 10,000 kg meter per second, which totals to 25,000 kg meter per second. And as you can see, pareho ang total momentum before and after the collision. That's why momentum is conserved. At ang tawag sa collision na ito ay perfectly inelastic collision dahil after the collision ay nagkadikit at gumalaw na magkasama ang dalawang object. And those are the three types of collision. Tandaan na sa three types of collision na ito, laging nako-conserve ang momentum. Ito ay dahil ang law of conservation of momentum ay isa sa mga laws of physics na siyang sinusunod ng ating universe.